Hanggang April 15 na lang ang deadline para sa pag-file ng Income Tax Return o ITR ayon sa BIR. Umaapela rin ang ahensya sa taxpayers na agahan ang pagsusumite at iwasan ng last-minute filing. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Tinapos na nila ang filing sa BIR ng Annual Compensation for Employees para sa pinagtatrabahong resort sa Calatagan, Batangas. Sunod naman daw niyang aasikasuhin ang pagpipila ng income tax return. Sana po target bago mag-Holy Week. Para wala nang isipin kasi baka Holy Week magtatrabaho pa rin kapag hindi pa nakapag-comply. Kahit pwede nang gawin online ng filing, pupunta pa rin daw si Len sa opisina. Ayon sa kagawaran, lahat ng negosyante at kumikita dapat naghahain ng ITR. Deadline ng filing sa April 15, 2024, araw ng Lunes. Meron po kaming online pero may stamping pa rin po kasi na nire-require. Kaya po after online filing, dinadala po namin dito for stamping. Pero po ang mga empleyado naman po ay meron ding income tax na binabayaran. Ang kaibahan lang po, sila ay nagkakaroon ng substituted filing. Ibig sabihin, yung kanila pong mga employers na ang nagwi-withhold at nagre-remit sa BIR ng mga tax na kailangan bayaran ng ating mga local employees. Ngayong taon, 9.2 billion pesos ang collection target ng BIR Batangas City. Mas mataas ito ng 23% sa target ng nakaraang taon. So last year po, nasa 7.5 billion ang nakolekta ng RDO 58 Batangas City, West Batangas. So dinagdagan po yun, naging po 9.2 billion, which is a small part ng 3 trillion na collection goal ng buong BIR. Umaapela ang kagawaran ng pagbabayad ng buwis na samantalahin na ang kakaunti pang pila. Iwasan ang last-minute filing. Gagamitin ang makokolektang buwis sa public service, infrastructure project, security and national investments. Paminsan-minsan po, pag hindi natin nakokolekta in a timely manner itong goal na ito, itong mga pondo na ito, our government will be forced to resort to borrowings. Ayaw po natin kasi siyempre may interest po ito. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.